Magandang hapon po sa lahat ng mga magulang, tagapangalaga ng aking advisor class sa ABM 11A. So ngayong taon po ito ay kakaiba sapagkat meron pong COVID-19. So ngayong hapon pong ito ay papaliwanag ko ang learning delivery modality na napili ng ating eskwelahan sa Muñoz National High School Main Senior High School. So ano po ba ang flowcharts? Flowchart ng distribution of modules. So una-una po, meron po tayong property custodians sa school na siyang mangangalaga at mangangasiwa sa pagtanggap ng modules. Ang mga modules po ay manggagaling sa ating division office. At ang ating pong school head ay makikipag-ugnayan naman po sa local government unit o mga barangays. Ang ating pong school head ay magre-request ng manpower or makakatulong ng ating mga kaguruan sa pagdidistribute at pangunguha ng mga modules na ibibigay sa ating mga magulang para sa kanilang mga anak. Mag-i-schedule din po ang ating school head ng araw ng pagkuha at pagbabalik ng mga modules. Ang ating pong property custodian ang magdidistribute sa ating mga advisors, sa aming mga advisors, by grade and by section. At pag natanggap na po naming mga advisors ang mga modules, ay ito po ay i-receive namin through logbook, sa pamamagitan po ng logbook na ipoprovide po ng aming property custodian. The teacher advisors will place the received modules inside the box provided by school. Pagkatapos po nun, kaming mga teacher advisors ay sanitize, disinfect namin ang modules before distributing sa inyong mga parents. Pagdating po sa bahay, ang parents or guardian ay bibigay ng module para sa kanilang mga anak, at pag kinuha po nila ang module na ito sa amin or sa mga barangay, ay magpipirma po kayo ng logbook. Pipirma po kayo dun sa logbook na ipoprovide po ng school. Parents, guardian, pag nasa bahay na po syempre yung module, i-guide po natin yung ating mga anak para kung paano po nila sisimulan at sasagutan ang module na ipapaliwanag ko po mamaya-maya din, at meron po tayong gabay paano ang pagsagot sa mga module. Kapag na-achieve po natin yan, syempre po, isasolid niya po sa amin yung mga module. Pag hindi naman po, pwede po kayong makipag-coordinate sa amin, at kami rin po makikipag-coordinate din po sa inyo para sa module ng inyong mga anak. Pag kumpleto na po, syempre, ibabalik niyo po sa amin yung mga module dun sa lugar kung saan po nakatalaga at kung saan po malapit yung barangay niyo po. Ipapaliwanag ko din po mamaya kasi may mga nakatalaga pong lugar o pick-up points kung saan nyo po maaaring kuhanin at ibalik ang mga module na nasagutan ng inyong mga anak. At syempre po, para sa kaligtasan ng lahat, isanitize po namin yan, i-disinfect bago nyo po tanggapin at pag ibinalik nyo din po sa amin. Okay. Pag ito po ay nakumpleto na, syempre po, ang gagawin ng mga teacher advisors, ipiprepare naman na po namin yung susunod pong module.
Pag hindi po, tatawagan po namin kayo para po makipag-ugnayan kung bakit po hindi na kumpleto ang pagsagot sa module na aming ibinigay. The teacher advisor will check learners' activities and return the module to property custodian. Okay. Pagkatapos po nun, ibabalik po namin sa aming property custodian ang mga nakuhang module sa bawat barangay na nanggaling po sa inyo, mga parents. Okay. The property custodian now will pack or itatago po niya ito sa isang safe na storage area dun sa loob ng ating paaralan at maghihintay po siya ng further instructions from higher authorities. So, yun po yung flowcharts ng kung paano po yung magiging daloy ng pagdidistribute ng module at pagbabalik ng module sa eskwelahan. Okay? O dun sa mga barangay na nakatalaga po malapit sa inyong tahanan. Ang susunod ko pong ipapaliwanag ay ang gabay sa paggamit ng module. Ang Muñoz National High School Main Senior High School ay nagtakda po ng pamamaraan ng pag-aaral para sa taong ito para sa ating mga mag-aaral. At ito po ay tinatawag naming Modular Distance Learning. Sa paraang ito, ang mga mag-aaral ay gagamit ng module na nakasort ayon sa quarter, learning area at grade level. Ilalagay ito sa mga nakatalagang lugar upang dito kunin ang module. Siguruhin munang naka-enroll ang ating mga anak at naka-register gamit ang Learners and Enrollment Survey Form. May itinalagang focal person or coordinator ang aming paaralan na siyang mamamahala sa pagbibigay at pagsasauli ng module sa pag-ugnayan na rin sa mga namumuno sa barangay. Ang mga magulang o tagapangalaga ang kukuha ng module. Mga minamahal na mag-aaral, sa oras na matanggap mo na ang module, masisimulan mo na ang iyong pag-aaral. Basahin mo muna ang panibagong panuntunan at paalala na nakapaloob dito upang maging pamilyar ka sa bawat bahagi ng module. Gagamit ka rin ng separate sheet bilang sagutang papel ayon sa pagkasunod-sunod nito. Una, ang introduction o panimula. Nakapaloob dito kung para saan ang module, ang layunin nito, bakit binuo at kung paano ito makakatulong sa iyong pag-aaral. Sa bahaging alamin, what I need to know, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa module, kung ano ang inaasahan sa iyo o competency o skills na kailangang malinang sa iyo. Sa subukin what I know, makikita natin kung ano ang kaalaman mo sa aralin ng module. Ito ang maghahatid sa iyo upang higit mong maunawaan ang bawat konsepto ng aralin. Sa balikan, what's in? Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Sa tuklasin or what's new sa English, sa bahaging ito, ang bagong aralin ay pakikilala sa iyo sa iba't ibang kaparaanan, pag-uugnayin ang dati mong kaalaman sa bagong konsepto ng pag-aaralan. Sa suriin, what is it? Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin, layunin nitong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Sa bahaging pagyamanin, what's more? Narito ang mga gawain para sa mapatnubay at malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pangunawa at mga kasanayan sa paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot. Ang sagot mo sa pagsasanay gamit ang susi sa pagwawasto sa dulong bahagi ng module. Sa isa-isip, what I have learned. Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa aralin.
Sa bahaging isagawa, what I can do, naglalaman naman ito ng gawaing makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Sa tayahin or assessment, matatagpuan ang gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa paggamit ng natutuhang kompetensi. Paalala, hindi ito kasama sa mamarkahan, nilalayon lamang nito na tayain ang iyong kaalaman sa mga aralin. Sa karagdagang gawain or additional activities, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Matatagpuan din sa huling bahagi ng module ang susi sa pagwawasto o answer key na naglalaman ng tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa module. Ang mga pagsusulit sa module na ito ay hindi batayan ng pagmamarka sa ating mga mag-aaral. Bagkus, ang guro ay gagawa ng pagtataya na susukat sa kanilang kaalaman or mastery test. Alinsunod sa mga pamantayan o rubrics ng pagmamarka. Ngayong naisa-isa na sa inyo ang bawat bahagi ng module at pagkatapos mong sagutan kung saan maaari kang gabayan ng inyong mga magulang at tagapangalaga, ibabalik sa focal person o coordinator ang module ng maayos, hindi lukot o walang kanais-nais na sulat. Kasabay nito, isusumiti din ng iyong portfolio na naglalaman ng output o gawain na itinakda sa module. Ano ang gampanin natin bilang mga magulang sa panahon ngayon na iba ang ating setup o tinatawag nating new normal? Okay? Una, tiyakin ang ligtas at maayos na lugar para sa pag-aaral ng inyong mga anak. Pangalawa, katuwang sa paggabay para sa pagkatuto ng inyong mga anak. Pangatlo, tiyakin na naisasagawa ang mga gawain na dapat isagawa ng inyong mga anak bilang bahagi ng kanilang pag-aaral. Paalala mga magulang, mga dear parents, meron po kayong pipirmahan na activity sheet or log sheet na nagsasaad doon kung anong oras at anong oras nagsimula at anong oras natapos ang inyong anak sa bawat activities na nakalagay sa module. Iyon po ay ibibigay din namin sa inyo kasabay ng mga module. Okay, pang-apat, maging bukas sa pakikipag-unayan sa mga tagapayo ng inyong mga anak. Nagtakda din ang paaralan ng schedule para sa pamamahagi ng module. Sa ating eskwelahan ay tuwing Sabado. So makukuha nyo ang module malapit sa inyong mga barangay na ipapakita ko din mamaya kung saang barangay kayo kukuha, kung saan malapit ang inyong barangay. Makukuha nyo ang mga module sa ganap na ika-8 hanggang alas 11 ng umaga bawat linggo kaalinsabay sa pagbabalik ng module at output sa nabanggit na araw. Kung hindi makukuha sa itinakdang oras o araw ang module, kukunin na ng magulang o tagapangalaga ang module sa paaralan sa ganap na ika-1:30 hanggang alas 4:30 ng hapon sa nabanggit na araw. Ito na po yung sinasabi ko kanina. So, kung ito po yung mga tinalaga nating lugar kung saan makukuha o maaari natin kuhanin ang module. Sa mga taga-barangay Poblacion North, Poblacion South, Poblacion East, Poblacion West, Bantog Curva, Bantog Bilya, Finili, Katananakan sa may Bayabasan. So, kayo po ay maaaring kumuha at magbalik ng inyong module na pinasagutan sa inyong mga anak sa ating eskwelahan mismo sa MNHS Main Senior High School. Kapag naman po kayo ay taga Bicol, Balante, Franza, ang module po ay maaari niyong kunin sa Barangay Gym ng Bicol at ang ating focal persons po dyan ay si Ma'am Annie Francisco at si Ma'am Catherine Tomas. Sa mga taga Rizal, San Andres, San Felipe, Mapangpang, ang module po ay maaari niyong makuha sa Barangay Rizal. At ang ating pong focal persons dyan ay si Ma'am Agnes Baluyot at si Ma'am Cherry May Badwa.
Sa mga taga-Linglingay, Magandingay, Bilya Isla, sa Barangay Gym po ng Linglingay, maaaring kuhanin ang module. Kapag naman po kayo ay taga-Gabaldon, taga-Rangayan, Kalisitan at Pandalya, ang module po ay maaari niyong kuhanin sa Barangay Gym ng Gabaldon at ang ating focal person ay si Sir Tony Macaraeg. Mga taga-Bantog, Bilya Quezon, ang module po ay maaari niyong kuhanin sa Barangay Gym ng Bantog. Ang ating focal person dyan ay si Ma'am Jennifer Mojica at si Ma'am Ann Francisco. Sa mga taga-Bagong Sikat, sa Barangay Gym po ng Bagong Sikat, ang focal person po natin dyan ay si Ma'am Magdalena Bermuda. Sa mga taga-Barangay Kabisukulan, Barangay Licoong at Magtanggol, maaari nyo naman pong kuhanin ang inyong mga module sa Barangay Gym ng Kabisukulan. At ang ating pong focal person dyan ay si Sir Manny Pascua at si Sir William Sinense. Sa mga taga-Barangay Sapang Kawayan, Maragol, Bilyanati, sa Barangay Gym po ng Sapang Kawayan, maaaring kuhanin ng mga module para sa ating mga anak at ang ating pong focal person dyan ay si Ma'am Christine Lucero. Sa Barangay Matingkis, Palusapis, Katananakan, mga taga-Purok 5 po ng Katananakan ay maaari pong kuhanin ang module sa Barangay Gym ng Matingkis. Ang ating pong focal person dyan ay si Ma'am Allen Gregorio at si Ma'am Benis Limos. Sa mga taga-Barangay San Antonio, Curva, Naglabrahan at Labni, Kalabalabaan, maaari po nating kuhanin ang ating mga module sa Barangay Gym ng San Antonio. At ang ating pong focal persons dyan ay si Ma'am Marijo Valdez. Sa mga taga-Bakal 1 naman po, Bakal 2, Bakal 3, maaari po natin kuhanin ng module sa Barangay Gym ng Bakal 3. Ang ating pong focal person dyan ay si Ma'am Michelle Iblasing. Sa mga taga-Maligaya, Bayan ng Santo Domingo, Bayan ng Talavera, maaari po natin kuhanin sa Barangay Gym ng Maligaya at ang ating pong focal person dyan ay si Ma'am Lalaine Valdez. Sa mga taga-Santo Tomas, San Kaanawan, Aber 1st, Aber 2nd, maaari po natin kuhanin ng module sa Barangay Santo Tomas at ang ating pong focal person dyan ay si Sir Lucio Pajarito. So muli mga magulang, panatilihin po natin ang kaligtasan ng bawat isa sa pamamagitan ng mga sumusunod. Palagian po tayong magsuot ng face mask, face shield, at palagi po natin i-observe ang social distancing. At palagi ang paghuhugas ng mga kamay. So muli mga magulang, marami pong salamat at nawa po ay naintindihan nyo o naunawaan kung paano po ang magiging daloy ng ating pagkuha at pagbabalik ng module para sa ating mga anak. Maraming salamat po. Kung kayo po ay may mga katanungan, so maaari po kayong mag-text sa number na ito na nakikita nyo sa inyong screen. Okay. Maaari po kayong mag-email din sa seniorhighschool.mnhs@yahoo.com. At maaari din po kayong mag-message sa akin, sa aking messenger at sa aking FB account, Gawat Santiago Brenda, Gawat Brenda Santiago, ang aking pong FB account name. Okay? So, sa group chat po natin ay pinadala ko na din po ang video ng alternative learning modality na kailangan po nating mapanood. So, nakakuha na rin naman po ako ng mga proof na pinadala po sa atin ng ating mga anak na ito po ay inyong napanood na. So, maraming salamat po sa pagtugon sa aking mga request. So, halinawa po ay maitawid natin ang kakaibang setup na ito ngayong taon na ito. So, sabi nga po, walang imposible basta't sama-sama. So, muli po, magandang hapon. Ako po si Mrs. Brenda Gawat, ang advisor po ng inyong mga anak sa ABM 11A. Salamat po.